Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, handa na pumalit. Ayan na, BP Sara new president na. Kahit na sumabog sa galit kay Dizon. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to. So ito mga kababayan, pasadahan po muna natin ang mga nagtatrending na balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga mga kababayan, ang direktang tanong ni Ivan Mayrina kay Yusek Claire Castro. Sabi po dito ang tanong mga kababayan, is the president fit to lead and is he in control? Ito po ang sagot ni Castro mga kababayan, pakinggan po natin to. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Ayan, ano ang masasabi niyo sa sagot ni Castro? Ay, layo-layo naman ang sagot. Of course, sabi niya, nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Hindi na nga po nakakapagbakasyon at hindi na nakakapunta sa beach para mag-swimming. Ay, Diyos ko po, mga kababayan. Hindi porket hindi ka na nakakapag-beach, hindi ka na nakakapag-swimming, ay ginagawa, ay you are fit to lead, Yun pong tanong Dahil ba hindi nakakapag-swimming ang Pangulo, dahil hindi nakakapag-beach ay siya na ang karapat-dapat na maging Pangulo? You know what? Pag ikaw po ay good leader, dapat relax ka lang. Hindi ka babad sa trabaho because you are a good leader A good leader, we know a good leader is a good follower, but if you're a good leader, mali-leverage mo na yan If you are a good leader, yung trabaho mo, mali-leverage mo yan sa mga kabinete mo. If you are a good leader. Bakit sinasabi ni Castro? Yes, of course, fit to lead kasi busy siya. Ay, hindi po ganun. Ang pagkakaintindi po natin, Nakita niyo po ba kung paano mamuno si former President Duterte? Di ba? Hindi naman nagpapanday yun Hindi naman naging engineer si President Duterte. Hindi naman po siya naging teacher, di ba? Pero, kasi itong PBBM admin mga kababayan, puro photo ops, di ba? May ipakita lang silang picture na sila po ay nagtatrabaho. But at the end of the day, is it effective? Epektibo ba ang ginagawa mo? Ang ginagawa mo ba is nagiging example sa kanila? Parang hindi naman. Ano po bang nagiging example sa kanila? Kayo na lang pong sumagot kung anong nangyayari sa flood control anomalies. Maybe that is the reason bakit nagkakaganito ang ating bansa. Because yung mga gabinete niya is just following the leader, mga kababayan. Ano po ngayon masasabi dyan mga kababayan? Ano naman si Castro? Bumirada na naman nang wala sa hulog si Castro. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. President Bongbong Marcos Jr. sinubukang i-blackmail ng attorney Saldico
Aba, ito pakinggan po natin kung totoo ba ito. Kasi ang iisip ko lang ngayon mga kaubayan, ang lakas naman ng loob. Di ba? Ang lakas naman po ng loob. Oo, ang lakas naman po ng loob ng attorney ni Saldico. Di ba? Para mag-blackmail sa presidente mismo. Di ba? Parang it is unbelievable. Pero eto, panoorin pa rin natin to at bigyan natin ng reaksyon. Magandang araw mga kapatid, update muna tayo. Magandang araw din po. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi na tinangka siyang i-blackmail ng kampo ni dating Congressman Zaldico. Sa kanyang video message na inilabas ngayong hapon sa pamamagitan po ng PCO, sinabi ng Pangulo na nilapitan sila ng abogado ni Zaldico at sinabi na titigilan nila ang paglalabas ng video ng dating congressman basta wag nang kanselahin ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico. Pero ang sabi ng Pangulo, hindi siya nakikipag-negotiate sa kriminal. Kahit pa maglabas siya ng kung anumang video, ay tuloy pa rin ang pagkansela sa pasaporte ni Zaldico. Matatandaan natin na sunod-sunod yung mga inilabas na video ng dating congressman at kabilang nga doon sa mga mensahe niya sa video na ito ay yung pagdawit niya kay Pangulong Marcos at sa anak nito na si Congressman Sandro Marcos na kumikickback umano mula doon sa mga ginawang budget insertions sa Kongreso para doon sa sinasabing maanumalyang proyekto ng flood control. So yan mga kaubayan, naniniwala ba kayo? Yun yung tanong dito, is the public, no? Believing, no? President Bongbong Marcos Jr. Kasi magpakita kayo ng ebidensya, tulad ni Saldico, nagpapakita siya po ng ebidensya, no? Ng mga resibo. Kayo naman po, mayroon po ba kayong video recordings or any recordings, any documents, no, that support, justify your claims about this attorney ni Saldico na lumapit sa inyo at binablackmail kayo? Kasi it is really unbelievable mga kaubayan. Para sa akin lang ewan ko lang sa inyo. Kasi hindi na, Diyos ko po, presidente yan, iba-blackmail mo. Lahat ng resources nasa kanya na. Oh, ganito na lang. Kung totoo po na blina-blackmail kayo ng abogado ni Saldico, bakit hindi niyo arestuhin, hulihin, ikulong? Di ba? As simple as that, Mr. President. If you cannot do that, then you are lying to the public. Kung hindi mo mapapatunayan na blackmail ka nga, at kung mapatunayan mo man na blackmail ka nga ng attorney na ito, ni Saldico, arestuhin nyo na. Kasuhan nyo na kung ano mang kaso ang inyong ikakaso. Di ba? Para malaman ng publiko that is real, no? Even without, no? Documents, recordings, kasi magsasalita rin naman yung taong yan eh. Yun lang kung matatakot siya, di ba? Na magsalita. Kasi hindi naman po ayan na naman tayo. Hindi naman po tanga ang mga Pilipino. Wag yung idaan sa drama-dramang ganyan. Hindi po ganun ang di ba? Obviously, it is really unbelievable. Pero ewan ko lang kung maniniwala kayo, pero ako po ay hindi po naniniwala mga kaubayan na binablackmail po sila. Kasi they have all the resources to make it stop, no? To make it stop. Ikulong yan. Ikulong nyo yan. Nagbablackmail ka, ikulong yan. Alam nyo na nagbablackmail, ikulong nyo yan. Diba? O, yun lang po ang pinupunto ko dito. Kasi parang the president is lying to the public, mga kaubayan. As always. Anyway, basahin ko muna itong post ni itong statement ni Attorney Claire Castro, tapos pasadahan na po natin si BP Sara. Yung si Cayetano, mga kaubayan. Sabi po kasi dito ni Castro, ang tanong din natin sa ating taong bayan, handa na ba ho kayong mas marami pang Mary Grace Piatos? It is not acceptable for the Vice President to anticipate the resignation of the President. This is definitely a form of political destabilization. Nako po. Hindi po ito political destabilization, no? Nagsalita na po ang taong bayan.
Sinabi po ni Vice President Sara Duterte, ano po ba yung sinumpaang yung oath ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Sabi po doon, handang mamatay para sa taong bayan, di ba? At lahat gagawin para sa taong bayan. Ngayon, ang taong bayan ayaw na sa presidente. Oh, bakit niya naman ipipilit ang sarili niya pa? Kasi handang-handa na po, no? Handang-handa na po si Vice President Sara Duterte to take over. Yan, mga kababayan, ha? Para sa kaalaman ng lahat, no? It is unconstitutional kung si Ramon ang maging caretaker ng Pilipinas because it is not in the Constitution. What is in the Constitution? Vice President is the successor of the President, di ba? Ganun yun eh. Bakit yun naman siya papalitan ng isang negosyante? Di nagkabuhol-buhol tayo nito, di ba? Ready na po si Vice President Sara Duterte. Sabi dito ni Castro, piatos daw. Mas maraming piatos. Eto for me, kung totoo man yung piatos-piatos na yan, but it is not real because it is confidential, di ba? Pero for benefit of the doubts, no? For the argument, sabihin natin totoo ang piatos na yan. Magkano po ba ang ginastos sa piatos-piatos na yan? Overall hindi lang piatos, pati na yung iba. Magkano po bang pinag-uusapan natin dyan? 125 million. Ngayon, ang mga aligasyon po na kinasasangkutan ng administrasyong ito, umabot po ng trilyon, mga kababayan. Ilang doble yan ng 125 million. Kung gustuin ko na lang doon na lang sa 125 million kung baga for the argument lang kesa sa trilyones ang mawala sa taong bayan. Kaya wag mong idaan sa mga kadramahan mo, Castro, hindi mo madadala ang Pilipino. Hindi nyo madadala ang Pilipino sa ganyan, okay? Anyway, eto na mga kababayan, pasadahan na po natin itong si Senator Alan Peter Cayetano, sinagot si Vince Dizon at DPWH. Modus sa bidding na booking na. Ito sumabog po sa galit. Ito na. Parating ganyan ang sagot nyo eh. From the start, PPP yan. Kasi from Sukat or Kalamba to the end of Taguig and the start of Pasig Taytay, kikita yan. Kaya PPP. Under Sexingson. At the last minute, nilagyan yan ng kolatilya sa kontrata na may contingency liability. Na wala naman yan sa Cavitex, wala naman sa ibang mga So nag-atrasan yung mga nag-bid. Okay? So suddenly, nung kay Sec Bonoan, gobyerno na daw ang gagawa. So tinanong ko nun, kung ito willing ang gastusan ng private, bakit kayo gagawa? Tapos susunod kong tanong, yan ba ay toll o hindi? Ang sabi niya, baka i-flip ng DPWH. Okay, number 3, Sec Vince. Maglalagay sila ng exit sa Bikutan. Bikutan side, which is Taguig. Pinakita ko yung video na 45 minutes hindi na gumagalaw yung traffic. Lalagyan mo pa dyan. They promised us a traffic study. Nasaan yung traffic study? Hindi nyo tinuloy. Wala kayong traffic study. Tinuturo nyo si RD Malaluan na meron daw silang traffic study for the local na tinuro kayo pabalik. Well, according po sa DPWH, meron raw traffic study. When was it conducted, ma'am? Kailan nyo ginawa yung traffic study? Kailan ko ito pinaka? Last year.
2024 budget, ang sagot nyo, wala kayong traffic study. It's on the record. I can find the video here. So if you're saying meron, when did you do it? If it's before 2024, precisely nga, pinakita ko sa inyo, by the way, Secwin, yung 45 minutes na sinasabi ko is 200 meters, ha? I think more sa amin din, in toll booth namin, ganun rin. I think in major cities, ganyan. Kaya nga hindi but yung sa toll Ganun booth, din sa nagawa na kasi, di ba? Ito, plano pa lang eh. Correct. Well, meron raw silang traffic study for the entire project na 2021 raw ginawa. Yeah, ma'am. And they can submit it raw tomorrow. Sec Vince, ito yung point, ha. Gumawa sila ng exit sa Bikutan. You know that kasi it's going to my house and going to the City Hall and Campagundiwa. Doon nila ilalabas. 100 to 200 meters, 45 minutes, hindi gumagalaw yung traffic. 2024 to. 2023, Christmas. And then January, a little bit better, 35 minutes. Oh. So, kinonfront ko sila last year this time. Aanin namin ang 2021 traffic. 2021, ma'am, tapos na ba ang pandemic noon? Patapos pa lang. O, kaya wala ng traffic. So, pag ginawa natin yung kalye na yan, balik natin yung pandemic para walang traffic sa Taguig. Anyway, I'll continue, Sec Vince, kasi I won't argue. Sayang yung oras. Okay. May I ask the DPWH planners, what did I request? How far away from Lakeshore dapat ang kalye? What did I request? Written request yun, ha? Baka kala nyo, kwentuhan lang to. Yes. Good remind, but I'll get there. How far? Oh, request ko 2 kilometers. Ano sagot ng LLDA? 2 kilometers from, ang request nyo is 2 kilometers from the shoreline. Anong sagot ng LLDA? Ayaw raw ng LLDA. Sec Vince, pakitanong sila ulit. Ano sagot ng LLDA? Okay. So ma'am, ina-amend mo yung LLDA? Kasi hawak ko yung sulat ng LLDA, payag sila 1.2, wag daw 2 kilometers. Hawak ko yung sulat eh. Umangal pa ako, ba't hindi nyo ako sinama sa meeting sa LLDA? Narito, sinungaling. Anong meron yung project na yan na ayaw nyo maging transparent dyan? I have the letter. Nandiyan yung letter. Yan. Oh, Seksadain, ikaw nakapirma sa letter, oh. Nakalagay doon 1.2 sa technical working group nyo. Ba't nyo nasasabihin ngayon na hindi pwede? June 10, 2025 to. Yeah, but Vince, pareho, yung hindi pumayag at pumayag 1.2. Tapos anong ginagawa nyo ngayon? 500 meters. Kausap ko congressman ng Muntinlupa sa kasal ng anak ng congressman namin . Pareho kami na sinasabi, the further it is, the better for our cities. Because magkakaroon genuine ng water sa amin, better for property prices, better for the environment, hindi rin kami tatamaan. Yeah. Ang explanation po sa akin, doon po sa may Sukat areas 500, but from Sukat to Taguig, it will be 1.2. Binubuli kasi ng DPWH yung iba . Ako lang naman nagsasalita dito, yung mga congressman hindi . Kasi palalabasin nyo sa constituents nila na pag hindi masusunod, hindi matutuloy, traffic doon. Ito tayo magbulahan dito. Yung road lang nung C5 ngayon na kung ano-ano sinasabi . Ako din tumindig nung 1999, 2000, 2001 . Kung naayos yung dike na yun sa dapat na alignment kay Secretary Villar pa, wala kaming problema ngayon . Sec Vince, nakwento na ba nila sa iyo kung ano naging conclusion nila sa letter nila ngayon sa Taguig? Hindi na lang daw nila gagawin yung Bikutan to
Kasi marami ka. So yung gagawin na lang nila yung sukat na lang daw to... Yeah, without consulting us. May I ask the DPWH, Sec Dane and Ma'am, did we ever tell you we don't want the project or we told you pa ulit-ulit ayusin nyo lang? Oh, so kung ayaw nyo ng 1.2, payag ang LLDA, wag na lang. Kung traffic sa Bikutan, sabi ko lang, maghanap tayo ng ibang exit o kaya gumawa tayo ng overpass sa Bikutan, wag na lang. I'll go to my next question. If Secretary Vince was with DOTR now and not with DPWH, may I ask the dear Secretary, Sir, ano mas maganda dyan sa circumferential travel or transportation mode sa buong Laguna Lake? Mas maganda ba dyan ang highway na 6 kilometers, na 6 lanes or 8 lanes? O mas maganda ba dyan train ang ilagay natin? Medyo sabi ni Vince, kailangan niya raw pag-aralan pa at Okay. upuan. Bakit nyo binibid na yung project? Pangako kayo ng pangako tapos i-out nyo kami. Diba? Senador ako, hindi ako congressman. So kahit Muntinlupa yan, may pakialam ako. Ang Laguna Lake, halos walang nagsasalita dyan. Ako nagsasalita dyan. First privilege speech ko yan. I see the Laguna Lake, I see the authority, where's the development? May I Yes, ask go a ahead, ma'am. question? Yes. The infrastructure project that is being discussed, did it go through the environmental impact assessment? Does it have an ECC That's a good already? question. That's my next Yeah. question. Dumaan na ba yan And- sa, may ECC ba yan? And does it have the DepDev's TRIP, the 3-year rolling infrastructure program? According to DPWH, meron pong ECC. Meron silang ECC. Okay, guys, were you present in the last budget hearing? Was you sa Dein and Ma'am, were you present sa last budget hearing ng I think it was on my birthday kasi I was not here Yung dito, it was October 27 or 28. Yung last budget hearing nung chinair ni Chair Win. Nandito ba kayo nun? Budget briefing po dito. Dito sa Senate. Wala raw silang dalawa. Hindi, kasi pinasalita niyo si Yusek David. Kung ano sinasabi na ECC na illegal reclamation, flood control na naging reclamation, road dike ng DPWH yun. In-extend ng konti ng DPWH para may linear park, hinahanapan ng ECC. Samantalang yung project nyo, ilan lanes yan? 6 lanes, 8 lanes. Hindi ba obvious? Kung maglalagay ka ng 2 meters linear park to 3 meters, hindi papasa sa ECC? Pero kapag ka 6 lanes, papasa sa ECC? You know, Tech Vince, reputations are important here. And I thank you because nga kinorek mo. Pero hanggang ngayon, nangungulit ang PRA at saka DNR Nagbigay pala sila ng ECC for 6 lanes So for 2-3 meters, questionin nila. Project ng DPWH Project ng DPWH. Oh, but this is my point, to close the issue on that. Tech Vince, can we go to NEDA and check kung anong pinakamabuti dyan? Kasi duda talaga ako sa project na yan Bakit uutangin? Bakit hindi PPP? Tapos kung talagang transportation at saka eco-friendly, bakit hindi train? Or kung combination? Sabi ko nga, pwedeng dalawa. Hindi nga kasi may fast break si Secretary Bunuan dyan
Kaya nagulat ako na binid nyo pa rin. Alam nyo may problema kami dyan eh. Diba? So anyway, may I request, Mr. Chairman, that we, Korean yan, diba? Korean, yung utang. Ayokong mapaya tayo sa lenders natin. Naging DFA secretary ako eh. Naintindihan ko pagka, diba, SecVince, pag nasa Japan tayo, sabi nabawasan yung pondo, sabi yung right of way, hindi natin, nakakahiya eh. Ang problema, 3 taong ko to bring up sa inyo, hindi nyo sineseryoso yung aking concerns dyan. Kung nung first 3 months, baka ginagawa na yan eh. Oo lang kayo ng oo, tapos kala nyo, hindi ko babantayan. Yun nga po siguro ang problema mga kaubayan, no? Dahil binabantayan po ni Senator Alan Peter Cayetano. Diba? Yun po siguro ang problema. Kung hindi niya binabantayan yan, baka nagawa na yan. Pero nga lang, substandard. Diba? Substandard siguro yan. Di kaya nagawa na yan pero ghost project. Nako. Dahil binabantayan mo, yan, hindi natuloy. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po mga kababayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.